ito ang review part 2 ng Windows 8. Kasi, kaya nag-part 2 kasi, bukod sa pangit yung quality, may mga nakaligtaan akong features no ng Windows 8. So, yun, ipapakita ko nga katulad ng sinabi ko nung sa unang review na yung the way na mag-login, no? Yung password na character o image, no? Papakita ko ngayon dito. Yan. Video siya kasi sinubukan kong i-screen capture na inilalak ko yung account habang na-screen capture hindi siya nagtutuloy, no, hindi makita yung mismong password, no. Yan, ngayon makikita natin diyan kung paano, no. Yan. Yan, syempre pupunta ka muna dun sa accounts. Yan, makikita mo sa i-login yan magsa-sign in ka diyan. Then, pagkadalawang account, pwede yan sabay, no? Kahit 4 na account pa, sabay-sabay. Yan, makikita natin dyan na kung magsiswitch password tayo, pwedeng character, no? May password din ako sa character. May password ka rin sa image, no? Yan, pwede sabay yan. Sabay na account nyo i-login, pwede, no? At saka kahit anong password yan. Pipili ka lang ng isa, tapos may pattern dyan, no? Makikita natin parang sa mga Android, yan, na mga gumagamit ng Android tablets, mobiles, yan. Yung bubuo ka ng any slide na yun ang magiging password, no. Yung sa akin, yan, nandito yan sa baba. Yan. Yung niyan, 1, tsaka 2. Yan, ganun. So, yun, maglalagin na siya. Makikita na natin. So, yun. Yun yung kulang na hindi ko mga nasabi doon sa una kong review, tsaka yung sa quality nga. Hindi ganun kaganda. So, yun, bumabawi nga ako. Tsaka ito nga yung isa pang hindi ko nasabi. Dito sa Windows 8, para kang mayroong tablet na may desktop, no? Ito yung tablet mo. At the same time, ito rin yung desktop mo. Yan, siya rin. So, parang kahit na wala ka doon sa desktop mo, may tablet ka rito. Yan, magagamit mo yung mga application, no? Tsaka isa pang number 1 na kulang doon sa una kong review na hindi ko na ipakita. Itong mga features niya, no? Ito, yung mga, tulad ito, nung weather. Yan, updated nga pala siya, no? Ayan. Nakita natin pati yung lugar, kung taga saan ka. Tsaka yung image niya, kunyari, heavy rain, katulad nung nakaraang araw, maulan talaga yung image niya, no? Siya yung magde-describe nung sitwasyon doon sa location nyo. At saka, bukod doon, makikita mo yung susunod na weather sa susunod na araw, sa mga susunod na buwan. Ayan, makikita mo. So, yun, parang napaka-astig. May instant pag-asa ka rito sa computer mo, no? Ang galing nung Windows 8 na nag-develop, no? Ang galing nung nila ngayon. So, bukod nga doon, meron yung sports news. Kumbaga, kung wala ka naman cable, diba, may local channel lang ang TV nyo, dito, mababasa mo kung ano yung mga new articles, baseball, tennis, basketball, na makikita mo rito kasi connected siya sa bing.com, no? Araw-araw yan, iba-iba yan, balita yan, sports news yan. Tsaka bukod doon, kung dati sa desktop mo, pupunta ka pa ng Google, sa search mo pa Google Map, ngayon nandito na. No, para siyang Google Map, pero Bing siya, under siya ng Bing. Yan. So napaka-astig, no? Hindi mo na kailangan pang magbukas ng kahit anong browser. Para kang meron dalawang at the same time, no? Simultaneous. Kumbaga, may tablet ka na, may desktop ka pa. Yan. Kung kunyari, ngayon katulad yan, bakasyon, saan ka dadaan, diretso ka na lang dito. Yan. Bukod doon, sa maps, yan, traveler, makikita mo dyan yung mga lugar naman. Ayan. Kung ano yung mga, parang magazine, may instant magazine ka dyan sa tablet mo na may mga article, kung ano yung mga gustong basahin, may currency, yan. Makikita mo dyan mga pictures ng everyday din nagpapalit siya, nag-update siya ng mga bagong article. So, astig, no? Yan din ang mga cool new features dito sa, sa Windows 8. So, yun nga, bukod pa doon, yung nasabi ko naman to, yung video, yan, naka-default yan. Pagka in-install yan, naka-default siya sa
Kunyari, may video ka, pag pinlay mo, yan. Dito rin siya magbubukas at saka bukod doon, yung mga movie nga. Katulad ng mga nasabi ko sa unang review, yan, mga bagong movie, bagong games, yan, yung internet, kasi yung iba, itong mga to, yung mga account na, yung mail, kasi kailangan mo na ng account dyan ng Microsoft account. So, parang medyo, alam mo, nakakrak lang tayo, kaya yung mga iba, hindi magamit. Pero yung iba, cool pa rin kasi makikita mo, no? So, yung bukod nga yung camera, alam naman natin yan, yung music. Yung music din, itong music na to, naka-default din yan, no? Kapag may MP3 ka. Pero pwede kang mag-select. Pwede mo pa rin i-default na Windows yung gagamitin mo. Pero syempre, enjoy natin yung mga bagong gawa Microsoft Windows. Tsaka bukod doon, kunyari, hindi mo naman kailangan gumamit ng desktop. Tamad ka ng yung old school na way natin na magta-type sa URL, ano ka pa dito, kunyari, parehas lang naman, no? Pero pwede mong iiwan. Yan, pwede mong iiwan na hindi siya mawawala. Kunyari, naka-sign in tayo, nasa katulad sa paano ito, naka-sign in siyang ganyan. Pagka pumunta ka pa sa desktop mo, iba pa yan. Iba pa yung nandito, no? Kunyari yung Facebook, kahit magdagdag ka pa ng ilang tab pa ulit, okay lang, no? So, parang nga talagang meron kang tablet pa, tsaka computer sa isang operating system. So, napaka-astig, no? Tsaka yung hindi ko pa nasabi doon, yung pag-customize. Diba dito, total, nasabi ko naman, yung personalize. Iba kasi yung settings dito na pagka dinrag mo sa upper right side, katulad nung sinabi ko sa unang review. Ayan. Makita mo, iba yung settings naman dito, tsaka sa settings dito. Yan, yung pag pinasok mo to, no? Yung settings dito, yung tiles, yung kung ano lang, kung nasa ang settings ka, hindi lahat para na-organize, tsaka ma-manage mo na maayos. Yung tiles, ito yun. Yan, itong mga icon na nakikita natin. So, para pag pinasok natin itong PC settings, yan, makikita mo. Yung lock screen kanina, pwede mo siyang palitan, no? Pero alam ko nga may downloadable pa yan, pwede kang magdagdag. Ano kaya, mismong picture mo yung gagamitin, depende dun sa resolution mo, no? Tapos ito pa yung cool facts diyan na pipili ka ng kulay kung anong gusto mo, 'di ba? Yan, tapos kung ano yung gusto mong background na parang ano niya, vector niya. Ayan. 'Di ba? Cool. Kumbaga hindi ka tatama rin sa pang-araw-araw na ano kasi paiba. Yung araw-araw palitan mo, hindi nakaka-boring yung computer mo. Hindi siya ano ba, katulad nung may taskbar, nakaka-boring yung Windows login dati nung Windows 7, magmula Windows XP hanggang Windows 7, typical na nakikita mo yun at yun pa rin, hindi mo napapalitan. Ito, mapapalitan mo siya. Hindi ka maboboring, no? Tapos ayan, makikita mo lahat dito, yung Windows Update, yung general, kung ano yung gusto mo ayan, makikita natin dyan. Mas pinadali siya, di ba? Kung mapapansin natin, mas pinadali siya. Hindi siya katulad dati na control panel. Kumbaga sa mga basic user, mahirapan kasi hahanapin mo pa. Hindi katulad ng may mga alam na talaga, kabisado na, mga mapa-network, ito, lahat nandito na. Katulad nung sinabi ko sa unang tutorial. Tsaka, yun dun sa mga Windows 8 user na, yung mga may Windows 8 na, kasi ito yung copy ko, Windows 8 Pro. Wag natin kalimutan na dito, napupunta lahat ng binuksan, no? Ayan, makikita mo. Yan, dito mapupunta lahat yan. I-close natin. Kumbaga, manageable nga siya. Binuksan mo, syempre, naka-open pa rin siya, no? Para siya, kasi pang touchscreen nga siya, pang touchscreen tong Windows 8, So, yun yung mga cool facts na new features dito. So, yun. Wag natin kalimutan, syempre, i-like yung paano ito, no? Sa YouTube at sa Facebook.